Ano ka mo? Gusto mong makita ang amo natin? Oo, Manang Minda. Pero bakit po parang gulat na gulat kayo sa tanong ko? Dahil Celia, wala pang nakakita sa mukha niya. Sa mukha. Pero ang katawan niya, nakita niyo na ba? Lagi siyang may takip sa mukha tuwing lalabas ang silid niya. Kung hindi naman ay nakatalukbong ng makapal na belo ang mukha niya. Bakit? Pangit po ba siya? O nakakatakot ang mukha niya? Walang makapagsabi, Celia. Basta kami, hindi nagtatanong para walang problema. Hindi ho kayo nagtataka? Nagtataka siyempre. Pero ang tungkulin namin ay magsilbi sa kanya at hindi magtanong o magtaka. Ibig sabihin, ngayong naglilingkod na rin ako rito sa mansyon niya, dapat hindi rin ako magtanong. Ay, gano'n na nga. Kung ayaw mong mapahamak ka, dapat hindi ka tanong ng tanong. Hindi uuwi ngayon si Celia. Nagsimula na po siya sa trabaho niya sa mansion? Oo, Simon. Tinanggap na siya ng mayamang si Raveno. Ibig sabihin, nakaharap na niya si Raveno? Yan din ang gusto kong malaman. Yan mismo ang itatanong ko kay Celia pag uwi niya rito. Kailan po babalik dito si Celia? Baka bukas ng hapon. Kung ganun po, babalik na lang ako bukas. Paano itong dala mong pagkain? Sa inyo na lang po, Aling Lara. Talaga naman dinala ko yan para sa inyo at sa mga kapatid ni Celia. Sigurado ka bang nagpapahinga na si Raveno? Oo. Malaya na tayo makakapasok sa kwartong sinasabing pinagtataguan ng mga kayamanan niya. Bilisan na natin bago malimpungatan ng mga alipin niya. Oo, totoo yan. Dito tayo dumaan. Ano yan, pare? Saan galing ang sipol na yun? Hindi niya ako nakikita. Pero ang lahat ay naririnig ko. Nararamdaman at alam ko ang hanggan niyo. Ang lakas ng hangin! Hindi! Ang mukha mo! Hindi! Hindi! May namatay na naman po. Oo, Minda. Ikaw na ang bahala sa kanya. Saan po namin siya ililibing? Ay, alam mo na kung saan, Minda. Hindi mo na ako dapat tanungin. Oo po, pasensya na po. Bilisan niyo na ang pagkilos. Sa muli kong paglabas sa kwarto ko, ayoko na makita ang bangkay na yan. Opo, mahal na amo. Ay, mahabaging langit. Sino ang gumawa ng ganito sa taong ito? Ang mukha niya, mahirap ilarawan ang sinapit ng mukha niya. Hindi ko makakalimutan na nangyari sa kasama ko. May sipol kami narinig pagkatapos tinig na isang lalaki. At pagkatapos ang mukha ni Narsing. Kumulubot ito at nawalan siya ng hininga. Kailangan malaman ng mga taong nakita ko. Kailangan malaman nila may hiwaga nangyari sa mga palapalasyong bahay ni Raveno. Sino natagpo ang patay sa isang kwarto dito sa mansyon? Walang nakakaalam, Celia. Pero paano siya nakapasok dito? Gayong pagdating ng dilim, isinasara ang lahat ng entrada, pati mga bintana. Hindi ko alam. Hindi ko yan kayang sagutin, Celia. Sinabi ko na sa'yo. Narito tayo para maglingkod at maging alipin ni Raveno. Hindi tayo dapat magtanong o mag-usisa. Pero Tapusin mo na ang pagluluto mo. At susundan ko ang mga naglabas ng bangkay. Kailangan masiguro kung inilibing nila sa tamang lugar ang bangkay ng mapangahas na pumasok dito. Aling Lara! Aling Lara! Ay, Simon, ano nangyari? May problema ba? Nasa plaza si Nicanor. Salita ng salita. Meron daw nangyari sa kanila kagabi ni Narsing. At ano naman ang maaaring mangyari sa kanila? Baka naglasing na naman ang dalawang yun at napaaway. Mabuti pa pupuntahan natin at alamin natin ang ipagtatapat niya. Ano kaya? Hindi ko nga alam na iba din. Nicanor! Ay, sino ba yun? Ano na? Kanina pa kami naghihintay rito. Ano ba yung nangyari sa inyo ni Narsing? Saan ba kayo pumunta? Bakit hanggang ngayon, mukhang takot na takot ka pa rin?
Marami ng tao. Marami nakarinig sa pagsigaw ko kanina. Pero ngayon, natatakot ako. Baka sila mismo ang pumatay sa akin kung malalaman nilang pinagtangkaan namin nakawan ng malapalasyong bahay ni Raveno. At pagkatapos, iniwan ko si Narsing doon na mistulang bangkay na. Nicanor, ba't nakatulala ka riyan? Ano nangyari sa'yo? Ano yung isusumbong mo sa amin ng mga kabaryo mo? Bakit ka narito sa plaza? Kasi... Magsalita ka, Nicanor. Ano nangyari sa'yo? Anong ibabalita mo sa amin? Ako po? Oo, Celia. Ikaw na muna maghatid ng pagkain ng mahal na Raveno. Masama ang pakiramdam ko at hindi ko makakayanan na iakyat ang pagkain sa kwarto niya. Pero baka mapagalitan ako kung... Sa pagkatok mo, magpakilala ka. Ipaalam mong masama ang pakiramdam ko, kaya't ikaw ang inutusan ko. Sigurado ka, Manang Minda, na... Istrikto ang mahal na Raveno, pero sino man sa mga alipin niya, hindi niya pinarurusahan o pinasakitan. Ang hinihingi lamang niya ay katapatan natin. Mahal na Raveno, si Celia po ito. Masama ang pakiramdam ni Manang Minda kaya ako ang naghatid ng inyong pagkain. Kung mamarapatin po ninyo, iiwan ko na rito sa mesa sa labas ng inyong kwarto. Kasama na po ang mga kubyertos. Hintay, Opo. ipasok mo rito sa loob ang pagkain at iwan mo sa mesang katabi ng bintana. Opo, mahal na Raveno. Nakatalokbong na makapal na belo ang mukha niya. Ano kaya ang itinatago niya? Pero mataas siyang tao at matipuno ang katawan niya. Saluhan mo ako sa pagkain. Po? Naku po, anong gagawin ko? Ang bilin ni Manang Minda, narito kami para sumunod at hindi magtanong. Pero ang saluhan siya sa pagkain... Tatanggihan ba ako ng alipin ko? Mahal naming Raveno, wala ho ako sa posisyong tumanggi. Tulad ng mga kasama ko rito sa mansyon, alipin po ninyo ako. Kung ganun, kumuha ka ng silya. Maupo kang katabi ko at saluhan mo ako sa pagkain. Inumin mo ito, Minda. Makabubuti ito sa kalusugan mo. Banal, pabayaan mo na ako magpahinga. Isa man sa atin ay hindi pwedeng mawala. Sa atin inihabilin si Raveno. Alam ko, Banal. Pero hindi ko na matagalan ng mga taong biglang namamatay. Walang may gustong mangyari noon. Alam din nating mga dayo sila at hangad na nakawan ng ating amo. Pero pwede namang ipadakip sila sa may kapangyarihan. Bigyan ng parusa. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan silang patayin. Kailangan silang mamatay. Banal. Iyon ay bahagi ng... Wag, Banal, wag. Wag mo nang ituloy. Ayoko nang marinig ang lahat. Bata pa tayo nang mangyari ang lahat. At pagtungtong natin ang tamang edad, sa atin isinali ng pagbabantay kay Raveno. Mahal natin si Raveno. Pero minsan, nangingibabaw na rin sa akin ang takot. Minda, Paano kung sa susunod na marinig ang sipol, tayo naman ang... hindi niya yan gagawin sa atin, Minda. Alam kong sa kaibuturan ng puso ni Raveno, mananaig pa rin ang pagiging tao niya. Kung yan po ang ibig niyo, mahal naming Raveno, sasaluhan ko po kayo. Matalino ka, Celia. Sige, maupo na tayo. Alin po ang gusto niyong isalin ko sa inyong plato? Huwag na. Gusto kong gumawa ka ng pagkain. Gusto kong pagmasdan ang mukha mo habang kumakain ka. Pero, mahal na Raveno, Tutol ka ba? may gusto po sana akong itanong. Sinabi ba sa'yo ni Minda ang mga bilin ko? Opo, at isa doon ang hindi kami dapat magtanong. Kumain ka. Hindi ko pwedeng sagutin ang ano may tatanong mo. Opo, Napakaganda ng mukha mo. mahal na Raveno. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Opo, Yan ang dahilan kaya kita tinanggap na halipin sa tahanan ko.
Matagal na kita natatanaw mula rito sa bintana ko. At nang malaman ko na kailangan ka ng trabaho, iniutos ko kay Minda na kunin kang alipin. Salamat po, mahal na Raveno. Talagang kailangan kong tulungan ang magulang ko. O siya, sige. Kumain ka pa. Pero ang pagkain pong ito ay para sa inyo, mahal na Raveno. Pagkatapos mong kumain, makakalabas ka na. Bumalik ka na sa trabaho mo. Biglang nagbago ang tono ng pagsasalita niya. Pero sa kapal ng belong nakatakip sa ulo niya, hindi ko maaninag ang itsura niya. Ano nga kaya ang itinatago niya at inililihim? Huwag mo akong titigan. Hindi mo makikita ang mukha ko. Kahit anong pilit mo akong tingnan. Opo, Tapusin mo na ang pagkain mo at pagkatapos lumabas ka na rito. opo. Sino ba to? Bakit to ganito? Yan. Ang tauhan sa mansyon. Naririto ang isa sa nagbabantay sa pintuan ng mansyon na tahanan ni Raveno. Nakita na kita! Ha? Hindi. Hindi kita nakikilala. May kasama ka kahapon! Wala. Hindi kita kilala. Ngayon na kita nakita. Naglalako ka ng gulay. 2 beses kang bumalik sa harap ng mansyon. At 2 ulit din kitang pinagsabihan na sa ibang lugar ka nalang mag-alok ng paninda mo. Natatandaan niya ang lahat. Yung kasama mo, nasaan siya? Wala akong kasama. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, ha? Alam niya may ginawa akong kasalanan. Nakita ko sa mga mata niya. Alam niya may nangyaring masama kay Narsing. At alam niya may pumapatay sa loob ng mansyon. Mabuti na kapag pigil ako ipagtapat sa mga kababaryo ko, nakita ko. Kung nagkataon, baka sumunod ako sa sinapit ni Narsing. Mag-ingat ka! Huwag ka lang muling pupunta o lalapit man lang sa mansyon ni Raveno! Sinaluhan mo sa pagkain si Raveno. Opo, Manang. Iyon ang utos niya. Kaya sumunod lang ako. Lumalambot na ang puso ng ating amo. Manang Minda, Celia, ikaw ang hinihintay namin hinihintay para ano? para mapaibig mo si Raveno. Magkakaroon ng kulay ang mansyon na to. Pero hindi ko maintindihan. Kailangan tanggapin mo kung ano at sino siya at mawawala ang sumpa. Sumpa? Anong sumpa, Manang Minda? At anong sinasabi niyong sumpa? Kailangan ko lumayo. Kailangan ko magtago. Walang dapat makaalam na nangyari sa amin ni Narsing. May halimaw na nakatira sa mansyon. At nakita ko sa mata ng matandang yun. Alam nila ang nangyayari. Alam nila ang tungkol sa halimaw. Anong sumpa ang tinutukoy niyo, Manang Minda? Huwag mo siyang paniwalaan, Celia. Galing siya sa sakit at wala pa siya sa sarili niya. Banal. Sige na, Minda. Ubusin mo na yung gamot na ipinaiinom ko sa iyo at pagkatapos, magpahinga kang muli. Bukas ng umaga, tiyak na makakabalik ka na sa trabaho. Oo, Banal. Oo. Manang Banal, sa tingin ko kay Manang Minda, siya ay nasa maayos ng kalagayan. Katunayan, may binanggit siya tungkol sa pagkakaroon ng kulay nitong mansyon na pwedeng mangyari kung tuluyang lalambot ang puso ng ating amo. Banal. Hiniling ni Raveno na saluhan siya ni Celia sa pagkain. Celia, totoo ba? Opo, Manang Banal. Ano pang sinabi niya sa'yo? Na hindi ho dapat ako magtanong at wala siyang sasaguting tanong. Ipinakita ba niya ang mukha niya? Hindi po. Yun po sana ang gusto kong itanong eh. Pero pinagbawalan niya ako magtanong ng kahit ano. Tama. Magpahinga ka na, Minda. Ang mga sinabi mo kay Celia ay bahagi lang ng imahinasyon mo. Pero Banal, Alam ko, umaasa kang si Celia na ang sagot sa lahat. Pero hindi natin dapat ipaalam sa kanya ang lihim. Manang Banal, ano pong sinasabi niyo kay Manang Minda? Pinagpapahinga ko na siya, Celia. Kailangan niyang magpahinga upang makabalik na sa trabaho. Iilan lamang tayong alipin ng mahal na Raveno. Walang dapat magkasakit. Walang dapat matinag sa katapatan sa kanya.
Banal, ang sipol. Saan galing ang sipol? Narinig ko yan kagabi bago may natagpo ang patay rito sa mansyon. Ibig sabihin... Celia, dito ka lang sa silid ni Minda. Tatawagin ko ang mga bantay ng mansyon. Baka meron na namang nagtatangkang pumasok dito sa mansyon. Nakapagtataka si Nicanor. Nung una, sigaw siya ng sigaw sa plaza. May bubunyag daw siya. Pero nung naroon na tayo, nagtipo na ang mga taga-baryo. Parang natulala siya sa takot. Ayaw na niya magsalita. Nakatingin lang sa atin. Pero nung una, may sinasabi siyang nangyari sa mansyon ni Raveno. Nag-alala tuloy ako. Hindi nakauwi kahapon si Celia mula sa unang araw niya ng paglilingkod kay Raveno. Aling Lara, kung puntahan ko kaya si Celia, Bawal ang sino man na basta lumapit sa mansyon. Pwera lang kung ipatawag ka ni Raveno. saan ba nagsimula ang takot ng mga taga rito kay Raveno? Hindi ko rin alam, Simon. Mula noon hanggang ngayon, wala pang nakakita kay Raveno. Pero nakilala niyo po ba ang magulang ni Raveno? Oo, bihira silang lumabas ng mansyon. At kung lumabas man, palagi nakasakay sa kotse nila. Hindi sila nakikipag-usap sa mga taga rito? Hindi ko natatandaan, pero may mga usap-usapan Ano pong usap-usapan, Aling Lara? na may naglapat ng sumpa sa pamilya nila. Bakit naman daw po? Yan ang hindi ko masasagot, Simon. Kung ganun, delikado pala ang pinasok na trabaho ni Celia. Mas lalo ko siyang dapat puntahan sa mansyon. Kukumbinsihin ko siyang umalis ron. Hindi, wag, Simon. Bakit po? Kailangan namin ng trabaho ron ni Celia. Kailangan namin ang kikitain niya mula sa pagiging alipin sa mansyon. Huwag kang pupunta ron. Aling Lara, patawarin niyo ako. Pero anong klase kayong magulang? Alam niyo may mga usap-usapan ng panganib sa loob ng mansyon. Pero pinayagan niyo pa rin si Celia na manilbihan kay Raveno. Paano kung mapahamak siya? Ang lahat, Simon, ay usap-usapan lang. Wala pa naman talagang napatunayan. Pero si Nicanor, may nakita siya. May naranasan siya sa loob ng mansyon ni Raveno. Pero nang marami ng taong nakakarinig sa kanya, bigla siyang tubiklop. Biglang ayaw niya na magsalita, na para bang naisip niyang bigla na mas mapapahamak siya kung ibubulgar niya ang mga nakita niya nangyari sa mansyon. Takpan mo ang tenga mo, Celia. Hindi mo dapat ito marinig. Yumuko ka at takpan ang tenga mo. Pero bakit po? Sumunod ka na lang, Celia. Proteksyon mo to. May mga bagay kang hindi dapat marinig. Opo, eto po, tinatakpan ko na ang mga tenga ko. May nagtangka na naman pasukin ang kwartong nakasara ng permanente. Akala niya kayamanan ang nasa loob nun. Kailan matututo ang tao na ang mansyong ito ay walang taglay na yaman? Si Raveno, siya ang tanging yaman ng mga magulang niya. At siya ang dahilan kung kaya kami naririto pa. Kaming mga alipin ng mga magulang niya. Nakapagtataka, Aling Lara. Oo nga, Simon. Bago dumating ang matandang yun sa plaza, nakatakda ng ipagtapat ni Nicanor ang gusto niyang sabihin. Pero pagkatapos pag-usisa yung matanda, nagtatakbo palayo si Nicanor. Parang takot na takot. Kilala mo ba yung matanda? Mukha pong isa siya sa mga nagbabantay sa mansyon ni Raveno. Ay, maaari nga. Sabi nila, matatanda na ang mga nagsisilbi sa malaking bahay na yun. Kaya siguro kinuwang alipin si Celia para mabilis ang kilos. Teka, Simon, bakit hindi mo rin subukang manilbihan doon? Sa tingin niyo po, tatanggapin ako ng mahal na Raveno? Eh, bakit hindi? Matipuno ang katawan mo. At tulad ni Celia, pabilis ka pang kumilos. Pareho kayo ni Celia na bata pa at malakas. Aling Lara, Alam ko rin gusto niyo na magpakasal ni Celia. Makakaipon kayo ng para sa inyong kasal kung dalawa kayo maghahanap buhay at magtutulungan. Kung tatakasan ko ang nangyari, saan naman ako pupunta? Lumayo man ako at magtago, paulit-ulit ko pa rin maririnig sa isip ko ang mga nangyari.
Ano yun? Isang galing ang sipol na yun. Ang mukha ko! Hindi! 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 Ang sipol na yun. Paulit-ulit ko naririnig sa isip ko. Kaninong boses ang narinig namin. At wala kami nakita. Pero parang may bumuga sa mukha ni Narsing. At nangyari na nakapangingilabot na pagbabago sa itsura niya. Saan ako pupunta para takasan na misteryong nararanasan namin? Paano ko hinahanap na ako na halimaw at ako ay susunod nga kay Narsing? Tama ang hinala ko. May nagtangkanan namang pasukin ang kwartong selyado. Kami na ang maglilibing sa bangkay. Bakit hindi niyo higpitan ang pagbabantay sa mga entrada, sa bintana, sa mga pinto? Hindi ba kayo nakukonsensya sa mga buhay na nabubuwis? Banal, pare-pareho na tayo nagkakaedad. Kung mapapaaway kami sa mga taong ito na nagtatangkang pumasok dito sa mansyon, sa akala mo ba, iiwan nila kaming buhay? Pero Kapag kami ang nawala, malaki ang problema nyo ni Minda. naiintindihan ko. Naiintindihan ko na. Mabuwis man ang buhay ng mga magnanakaw. Ginusto nila yon. Sila ang kusang pumasok dito sa pag-aakalang may kayamanang nakatago dito. Masama ang hangad nila. Kaya nararapat na nga nangyaring ito sa kanila. Pero hanggang kailan? Hanggang matapos ang sumpa. Pero alam nating matatapos lang ang sumpa kung may iibig ng tapat kay Raveno. Tama ka, Banal. Sabi ni Minda, si Celia ang pag-asa natin. Banal, si Celia ay taong labas. Wala siyang alam sa lihim na taglay ng mahal nating si Raveno. Pero paano kung siya na nga ang susi? Magaan ang loob sa kanya ni Raveno. Huwag kang umasa sa hindi pwedeng mangyari. Inimbita siya ni Raveno na sumabay sa pagkain niya. Totoo ba ang sinabi mo? Lumalambot na ang puso ng ating amo. Kung mapapaibig ni Celia si Raveno, matatapos na rin ang sumpang dulot ng mahiwagang sipol. Gusto ko rin po sanang maglingkod sa mahal na Raveno. Hindi namin kailangan ng dagdag na magbabantay. Sige na po, kailangan ko lamang ng hanap buhay. Walang utos ang mahal na Raveno na maghanap kami ng dagdag na tao. Pero si Celia, siya ay bago lamang dito. Ipinahanap pa siya sa baryo namin para maglingkod dito. Ipinahanap siya ng mahal na Raveno. Yun lang ang nalalaman ko. Ibig sabihin, talagang nangangailangan siya ng dagdag na tauhan dito? Bumalik ka na lang sa ibang araw. Babanggitin ko sa mahal na Raveno ang pakiusap mo makapagtrabaho rito. Salamat. Maraming salamat. May isang bagay lang sana akong meron akong kailangang tapusing trabaho. Si Celia, pwede ko ba siya makausap kahit sandali lang? Bakit? Kaano-ano mo ba si Celia? Kaibigan lang po. Kababata ko. Matagal na kaming hindi nagkakausap. Totoo, Celia. Nagpakita ng interes sa'yo ang mahal na Raveno. Tignan mo nga naman. Pumapabor sa atin ang mga pangyayari. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Isipin mo na lang, kapag nagustuhan ka niya, pwede kanyang pakasalan. Bakit mo sinasabi sa akin yan, Simon? Akala ko matutuwa ako sa muli nating pagkikita. Pero nasasaktan ako sa mga sinasabi mo. Oh, ba't ka tumalikod? Bakit ka lumayo? Mahal pa rin kita, Celia. Mahal na mahal. Pero tignan mo, kung mapapaibig mo si Raveno, magkakaroon ka rin ng karapatan sa yaman niya. At pag nangyari yun, saka natin siya tatapusin. Ano? Bakit? Simon, hindi ko gusto ang mga sinasabi mo. Mapapasa atin ang lahat. Hindi na natin kailangan maghanap buhay. Narito ako para maglingkod ng malinis. Hindi ako nag-iisip ng ganyan. Celia, makinig ka sa akin. Hindi lang tayo ang giginhawa, pati ang nanay mo. Si Inay, Oo, si Aling Lara. Umaasa siyang ang pagsisilbi mo rito, magbibigay sa kanya ng ginhawa sa buhay. at pwede namang mangyari yan, Simon, na hindi natin kailangan magplano ng masama. Celia, hindi to masama. Para sa ating dalawa to. Hindi ka ba natatakot sa mga sinasabi mo? Naririto ko sa loob ng mansyon. Paano kung may makarinig sa'yo? Tayong dalawa lang ang naririto at nag-uusap.
Kahit na, hindi ko kaya ang mga sinasabi mo. Mahirap, Simon. Anong itsura ng mahal na Raveno? Naghatid ka sa kanya ng pagkain. Sigurado nakita mo na siya. Hindi. Wala pang nakakakita sa mukha niya. Palagi itong may makapal na belo. Natatakpan. Kahit kumakain siya, may belo ang mukha niya. Wala pa nakakakita sa tunay niyang itsura. Pinakinggan mo ba ang usapan ng binata at ni Celia? Hindi. Bakit? Hindi ko gusto ang ngisi ng binatang yun. Masyado ka lang nag-iisip ng hindi mabuti sa kapwa mo. Hindi ba dapat lang? Hindi tayo pwede magtiwala kahit kanino. Akala ko ba kampante na ang loob mo kay Celia? Kay Celia, oo. Pero sa binatang biglang dumalaw rito, malaki ang pagdududa ko sa kanya. Huwag sana siyang mag-isip na magtangkaring magnakaw rito. Kung kaibigan siya talaga ni Celia, maaaring nabigyang babala na siya ng dalaga. Pero isipin mo na lang, bakit nga ba siya nagpunta rito? At ano ang kanina pa nila pinag-uusapan ni Celia? Ang sabi niya sa akin, kailangan niya ng trabaho. Gusto niya mamasukan dito, tulad ni Celia. Gusto niya mamasukan dito para maging alipin ni Raveno. At pinayagan mo? Hindi. Wala namang iniutos ang mahal na Raveno na kumuha ako ng dagdag na utusan. Walang pangangailangan sa dagdag na magbabantay sa mansyon. Pag-isipan mo mabuti, Celia. Ikaw ang mag-isip, Simon. Hindi ka dapat nagsasalita at nagpaplano ng ganyan. Celia, para sa ating dalawang iniisip ko. Paano sa ating dalawa? Gusto mong pakasalan ko ang mahal na Raveno? Malalayo ako sa'yo. Pansamantala lang yun. Pagkatapos, isasagawa ko ng unang sinasabi ko sa iyo. Hindi yan tama. Walang mali. Kung gagawin mo para sa akin, dahil nagmamahalan tayo, Celia. Simon, Hindi niya kailangan ng yaman na meron dito sa mansyon. Nag-iisa siya. Walang pamilyang maghahanap sa kanya. kahit na. Tinitignan na tayo ng dalawa niyang utusan. Aalis na ako rito, Celia. Tanda mo ang sinabi ko. Kapag nakuha natin ang yaman dito sa mansyon, hindi na natin kailangan magtrabaho habang buhay. Ang lahat ng narito, kasama ang mga alipin niya, mapapasatin din. Sino ba yung binata? Kababata ko po. Bakit ang tagal niya nag-usap? Gusto niya kasing... Gusto niyang ano? Ano po, gusto niyang dito rin magtrabaho. Ay, oo nga. Yan din ang sinabi sa akin ng matanda. Ang sabi ko po, bumalik na lang siya at wag nang ako ang hanapin, kundi ang matandang namumuno sa mga tanod dito sa mansyon. Tama. Tama ang sinabi mo sa kanya. Totoo ba ang sinabi mo, Simon? Oo, Aling Lara. Nagpakita ng interes ang mahal na Raveno sa inyong anak. Teka, bakit parang masaya ka pa? Hindi ba dapat mag-alala ka? Dahil may relasyon kayo ng anak ko? May napagkasunduan na kaming plano ni Celia. At kapag natupad yon, Aling Celia, hindi lang kami ang makakaranas ng karangyaan sa buhay, kundi pati kayo. Sabay-sabay tayong giginhawa sa buhay. Paanong plano? Hindi kita maintindihan. Ibig sabihin, nagkausap kayo ng anak ko. Nagkita kayo ni Celia? Kumusta na siya? Anong planong sinasabi mo? Anong tinutukoy mong plano? Anong binabalak niyo ni Celia? Aling Lara, hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Pero ang tinitiyak ko sa inyo, giginhawa ang buhay natin. Hindi niyo na kailangan maganda kuba sa bukid para magtanim. At ako naman, hindi na magpapakahirap sa pagkakit sa nyug para umani. At magatid nito sa palengke para lang kumita. Hindi ko pa rin maintindihan. Nagkasundo na kami ni Celia. Ito ay para sa kapakinabangan nating lahat. Ano bang kabaliwan niya sinasabi mo, Simon? Lalo kitang hindi maintindihan. May binabalak ba kayong masama kay Raveno? Baka nakalimutan mo na ang nangyari kay Nicanor at Narsing.
Si Narsing bigla na lang nawala. Si Nicanor naman parang takot na takot. Basta ho, Aling Lara, kapag natupad ang planong nabuo sa isip ko, tiyak na ikatutuwa nyo. Kung yan ay mabuti at wala kayong lalabaging batas, sige, ituloy mo yan, Simon. Pero kung may pinaplano ka masama, itigil mo na yan. Dahil hindi ako makikisangkot sa plano mo. Celia? Mahal na Raveno, ako daw po ang gusto niyong maghatid ng inyong pagkain. Oo, pumasok ka na. Gusto kong saluhan mo ako muli sa pagkain. Sa isang kondisyon po. Isa ka lamang alipin. Hindi mo ako pwedeng bigyan ng kondisyon na diktahan ang gusto mo. Pasensya na po. Babaguhin ko po ang sinabi ko. Sa isang pakiusap po. Anong pakiusap? Nakakain po kayong kasabay ko. Na hindi niyo po ako papanoorin lamang habang kumakain ako. Hindi ako makangako. Pumasok ka na. Ilagay mo sa parehong mesa ang pagkain. Opo. Celia, hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit po ako matatakot, mahal na Raveno? Wala pa nakakakita ng mukha ko. Mahalaga po bang makita ang anyo ng isang tao? Kayo po ba yun? Hindi. Maaring isa sa mga ibong pumapasok sa kwarto kong ito. Oo nga. Huni ng ibon ang narinig ko. Sa mga tao, mahalaga ang itsura ng kausap niya. Sa akin po hindi. Sa inyo po, mahal na Raveno, mahalaga po ba ang itsura ko? Oo. Napakaamo na mukha mo. Sige na, kumain ka na. Kumain na tayo. Pwede na po ba akong magtanong sa inyo? Hindi. Gusto ko lang malaman nyo na kung may iba pa kayong gustong iutos sa akin, gagawin ko. Una, dahil alipin niyo ako. Pangalawa, dahil gusto ko isang araw makita kang ngumiti. Nililin lang mo ba ako para ipakita ko sa'yo mukha ko? Hindi po, mahal na Raveno. Gusto ko pong malaman nyo na ano man ang itsura nyo, mawawala ang takot ng sino man kung may maganda kayong ngiti. Kung may magandang ngiti, paano ako magkakaroon ng magandang ngiti? Kung sa halip na labi, tuka ng ibon ang bibig ko. Sa halip na ulo ng tao, ulo ng ibon ang ulo ko. Bakit nabuhay pa ako? Bakit ako ang kailangang magpasan ng sumpa? Kung ang nagkasala naman ay ang mga magulang ko? Raveno, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong pakialaman, banal. Raveno, payagan mo akong pumasok sa kwarto mo. Iwan mo na ako! Raveno, huwag mong saktan ang sarili mo! Ang sabi ko, banaliwan mo ako. Pasensya na, mahal na Raveno. Alam mong hindi namin pwedeng pabayaan na saktan mong sarili mo. Bilin sa amin ang mga magulang mo na... Na ano? Naalagaan ako? Bantayan hanggang makatagpo ng lunas sa sumpa sa akin? Oo, Raveno. Wala nang lunas! Mas mabuti pang pinatay niyo na lang ako nung bata pa ako! Mahal na Raveno, si Celia. Sa tingin namin, si Celia na ang lunas sa sumpang dumapo sa inyo. Paano natin matitiyak ang kalinisan ng puso ni Celia? Sabihin kaya natin ang totoong itsura ni Raveno. Hindi pwede. Nasabi ko na kay Celia na wala pang nakakakita ng totoong itsura niya. Baka magalit siya sa atin. Kung pakiusapan natin si Raveno na ipakita kay Celia ang inililihim niya, Hindi madidiktahan si Raveno. Pagsapit ng dilim, mas nangingibabaw sa kanya ang kasamaan. Dulot ito ng sumpa. Kaya pinapatay niya ang sino mang nagtatangkang pumasok sa selyadong kwarto. kung ganon, ano sa palagay mo ang paraan para matiyak nating si Celia nga ang magiging lunas sa sumpa? Hindi ko rin alam. Wala tayong magagawa kundi ang maghintay. Maghintay ng ano? Maghintay kung matututuhan ni Celia na mahalin ng totoo si Raveno.
Kamusta na, mahal ko? Ano na nangyari sa pagpapaamo mo kay Raveno? Hindi ako nagpapakita ng kabutihan sa kanya dahil sa plano mo. Ano ba naman, Celia? Akala ko nagkaintindihan na tayo. Masama ang iniisip mo. Hindi ko nga alam bakit nakikipag-usap pa ako sa'yo eh. Dahil mahal mo ko. Dahil mahalaga ako sa'yo. Simon! Aminin mo. Mahal mo ko, Celia. Mahal mo pa rin ako. Oo Simon, mahal kita. Pero natatakot ako sa pwedeng ibunga ng ginagawa natin. Wala tayong ginagawang masama. Kung mapapaamo mo siya, mas madali nating makukuha ang lihim na yaman na meron sa mansyon. Ang yaman lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? Paano ang kaligtasan ko? Kapag napaamo mo siya, magiging ligtas ka. Siya lang kailangan mong paamuin, mahal ko. Ang mahal na Raveno. Ang mailap na si Raveno. Pero Simon, kinakabahan ako. Baka matulad ako sa mga patay na bigla na lang natatagpuan sa mansyon. Ano ang tungkol sa mga patay na yun? Sabi ng mga kasama kong alipin, yun ang nangyayari sa mga nagtatangkang magnakaw sa mansyon. Magnanakaw sila, Celia. Iba ka. Hindi ka magnanakaw. Ibibigay mo ang sarili mo para matutong magmahal ang mahal na Raveno. Pag nangyari to, kusa niyang ibibigay ang yaman niya sa'yo. Paano ko malaman niyang totoo? Malalaman niya kung sasabihin ko. At kung aamin ka, tayong dalawa lang nakakaalam ng ating plano. Kahit ang nanay mo, hindi to alam. Kaya walang dahilan para madiskubre ni Raveno ang tungkol sa plano. Wala kang dapat ikatakot, Celia. Hindi magtatagal, magkakasama tayo. At hawak na natin ang yamang nakatago sa mansyon. Simon, Konting panahon na lang, mahal ko. Pag nakuha natin ang yaman niya, magpapakasal tayo ng Ingrande at magiging maligaya sa habang panahon. Bakit ba ang tagal ninyo mag-usap ni Simon? nasabik lang po kami sa isa't isa. May binanggit siyang plano sa akin. Na kung matupad raw ay aasenso tayong lahat. Ano ba ang pinaplanong sinasabi niya? Yun po ay kung matatanggap rin siyang trabahador sa mansyon ng mahal na Raveno. Paano niyo naman ikayayaman yan? Kung pareho lang kayong magiging alipin o utusan ni Raveno. Hayaan niyo na lang po kaming mangarap. Ang importante, inay, kasama kayo sa pangarap namin. O anong ibig sabihin yan? Aalis ka na ulit? Opo, hindi ako pwedeng magpagabi. Hahanapin ako ni Manang Minda at Manang Banal. Sila ang namamahala sa mga utusan sa mansyon. Nagpaalam akong bibisitahin lang kita. Celia, akala ko hindi ka na babalik. Dinalaw ko lamang ang nanay ko. At ano ang sinabi niya sa'yo? Wala naman, mahal na Raveno. Ipinaalam kong masaya ako sa pagtatrabaho ko rito sa mansyon. Salamat. Ngayon ka lang nagpasalamat sa akin. Dahil bumalik ka, dalhin mo na sa mesa ko ang pagkain. Saluhan mo ako muli. Opo. Celia, may tatanong ako. At gusto ko sagutin mo ako ng totoong nararamdaman mo. Mahal na Raveno, ano pong itatanong nyo? Kung aalukin kita ng kasal, tatanggapin mo ba? Ha? Nakikita ko ang gulat sa mga mata mo. Gulat na may halong takot. Gusto kong tanggapin. Gusto kitang paglingkuran habang ako'y nabubuhay, pero kung pwede sana, kung papayag ka, gusto ko sana makita ang mukha mo bago tayo. Ang ibig ko sabihin, bago tayo magpakasal. Sa gabi ang ating kasal, makikita mo ako. Makikita mo ang mukha ko. Mahal na Raveno. Ngayon, Celia, gusto ko marinig na sabihin mo. Tinatanggap mo ba ang alok ko? Payag ka ba na makasal sa akin at manatili na rito sa mansyon? Kapiling ko habang buhay. Celia, hinihintay ko ang sagot mo. Pwede po bang tapusin muna natin ang ating pagkain, mahal na Raveno? Hayaan yung paglingkuran ko muna kayo bago ko sagutin ang tanong nyo. Papayagan kita. Pero kung tatanggihan mo rin Hindi ako... kita tatanggihan. Tinatanggap mo kung ganun. Mahal na Raveno,
Ayokong pilitin ka. Tanggihan mo ko kung kailangan. Huwag ka matakot. Natatakot ako. Pero hindi sa'yo. Kundi sa sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Natatakot akong hindi maging sapat ang kakayahan ko para maging maligaya ka sa piling ko. Na hindi maging sapat ang kaalaman ko para mapantayan ko ang talino mo. Celia, ikaw mismo ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi ang kahit anong material na bagay sa mundong ito. Hindi mo kailangan maging matalino. Ikaw ang gusto ko. Kung sino ka, kung ano ang kakayahan mo. Ikaw mismo, Celia. Mahal na Raveno, Pero ayoko rin naman napipilitan ka. Kung wala kang damdamin para sa akin, pwede mo akong tanggihan. Mananatili ka pa ring alipin sa mansyon ko. pero mahal na Raveno, Bibigyan kita hanggang bukas na umaga para magpasya sa inaalok ko. Hindi rin lang ako pinatatahimik na konsensya ko. Mas mabuti pang bumalik ako sa baryo. Kailangan ipaalam ko sa kanila ang totoong nangyari sa loob ng mansyon ni Raveno. Kailangan malaman nila may kababalagan na gaganap doon at wala na dapat magtangkapang pumasok sa mansyon. Buhay ang nagiging kapalit. At kakilabot ang kamatayan naghihintay sa sino man magnanasa sa yamay itinatago ng mansyon. Simon, Aling Lara, ano pong ginagawa niyo rito sa gubat? talagang pupuntahan kita. Bakit po? Hindi ako matahimik. Ramdam kong kailangan ko malaman ang kasunduan niyo ni Celia. Aling Lara, ipanatag niyong kalooban niyo. Pero Simon, ano ba talagang pinag-usapan niyo ng anak ko? Ano ang kasunduan niyo at bakit sinasabi mong giginhawa na tayong pare-pareho kapag natupad yun? Hindi kasalanan ng magtanong at mag-usisa. Pero ang masasabi ko sa iyo, Celia, kung ano ang tunay mong nararamdaman, yun ang sundin mo. Manang Banal, hindi mo ba masasagot ang tanong ko? Nakita mo na ba ang tunay na itsura ng mukha ni Raveno? Hindi, Celia. Wala pang nakakakita sa mukha ni Raveno. Pero kayo ang naging tagapag-alaga niya. Kayo ang nagpalaki sa kanya. Paano mo nalaman yan? Hula ko lang. Dahil matanda na kayo. Matatanda na kayo rito. At kayo na rin ang nagsabing matagal na kayong alipin dito sa mansyon. Hindi kami ang nagpalaki sa kanya. Ang mga magulang niya. At nagkakamali ka. Hindi pa namin nakita si Raveno na wala ang makapal na belong nakatakip sa mukha niya. Sa palagay mo, kapag nakita niya ang mukha ko, hindi kaya siya matatakot? Hindi ko yan masasagot, mahal na Raveno. Pero mabait si Celia. Maaari niya matanggap ano man ang itsura mo. At matatapos na rin ang sumpa. Opo, mahal na Raveno. Sa pag-ibig ni Celia, ganap ka na magiging tao. Iwan mo na ako. Hindi mo na ba dadalawin ang mga magulang mo na nasa kabilang kwarto? Tutungtong lang ako ulit sa kabilang kwarto. Pag naalis na sumpa sa akin, kapag ganap na uli akong tao. Hindi natin siya masisisi. Totoong kasalanan ng magulang niya ang sumpang bumabalot ngayon sa pagkatao niya. Mula sa ekspedisyon nila sa bansang Ehipto, dinala na magulang ni Raveno sa mansyon na ito ang isang antigong sisidlan, parang flower vase. Tama. At may mga nakasulat na hindi agad nila naisalin. Huli na naisalin nila ang nakasulat sa gilid ng sisidlan. Sinasabi ng nasusulat na sino mang magtangkang maglayo ng sisidlan sa katabi nitong himlayan, sasali ng isang sumpa. Isa sa mahal nila sa buhay, magiging taong ibon. At tuwing may magtatangkang lumapit sa kinalalagyan ng sisidlan, maririnig ang isang sipol. Kasunod ay kamatayan. At yun ang dahilan kung bakit pumapatay si Raveno
tuwing may lalapit sa selyadong kwarto kung saan naroon ang mga magulang niya, pati ng antigong sisidlan. Ang mahiwagang sisidlan mula sa Ehipto. Kung may iibig ng tapat kay Raveno, sa kabila ng itsura niya, mawawala ang sumpa at muli siyang magiging tao. Oo. At malapit na tayong mawala dito sa mundo. Gusto kong makita nating lumigaya si Raveno bago tayo pumanaw. Ano ang dapat mong ikatakot, mahal ko? Bukas ng umaga, tatanggapin ko na ang alok na kasal ni Raveno. Masayang pangyayari yan. At sa gabi ng kasal namin, ipapakita niya ang mukha niya sa akin. Anong dapat mong ikatakot? Paano kung hindi ko siya kayang tignan? Paano kung hindi ko kayang sumiping sa kanya? Paano kung patayin niya ako, Simon? Tinatanggap kong iniaalok mong kasal. Salamat, Celia. Pinaligaya mo ko. Hindi mo ba ako yayakapin? May oras para sa lahat ng bagay. Si Tandang Timoteo ang magkakasal sa atin. Hindi ka magpapatawag ng hukom? Hindi, Celia. Kailanman wala pang iba nakapasok ng pinuno opisyal sa mansyong ito. Tanging ang mga pinagkakatiwalaan kong alipin lang ang nakakapaglapas-masok dito. Maliban sa'yo. Wala na nag-iiba pa. Wala na. Kung ganun, si Tandang Timoteo ang magkakasal sa atin. Oo. At ipahanda ko agad na lahat. Ngayong gabi mismo, ikakasal tayo. Kayo ngayon ay mag-asawa na. Babae, paglilingkuran mo ang lalaki sa abot ng iyong makakaya. At ikaw naman lalaki, mamahalin mo ang babae hanggang sa iyong huling hininga. Oo, mamahalin ko siya. Si Celia lamang. Oo, maglilingkod ako kay Raveno. Tanggapin niyo ngayon ang basbas ng inyong pagsasama. Celia, hawakan mo ang lampara. Itapat mo sa mukha ko. Aalisin ko na ang belong tumatakip sa mukha ko. Raveno, heto, hawak mo na ang lampara. Tingnan mo ako at sabihin mo sa akin, mahal mo pa rin ako. Hindi, isa kang taong ibon. Oo, Celia. Pero Raveno, Hindi mo inaalis ang tingin mo sa mukha ko. Nakakaya mo kong tingnan. nakikita ko sa mga mata mo ang pangungulila. Nangungulila ako sa totoong pagmamahal at pagtanggap. Aaminin ko, Raveno, sa simula, gusto lamang kitang akitin. Celia, Pero ang mabuting trato mo sa akin at ang pag-aalok mo ng kasal, nagbago ang laman ng isip at puso ko. hindi ka natatakot sa akin? Hindi, Raveno. Kung ito ang nakatadhana sa akin, ang magmahal ng taong ibon, tinatanggap ko ang kapalaran ko. Celia. Ang mukha ko! Teka! Ano nangyayari? Binitawan ko ang lampara para matulungan kita! Raveno! Nawala ang tuka na dati mong bibig! Nagkaroon ka ng ilong at ang ulo mo, ulo na ng tao! Naging ganap ka ng tao! Celia, wala na sumpa sa akin. Raveno! Ang mukha mo! Masakit lahat ng bahagi ng mukha mo! Celia, ano nangyayari? Ano nangyari, Raveno? Bakit ganyan ang takot sa mukha mo? Naging taong ibon ka, Celia. Sa iyo lumipat ang sumpa. Hindi. Bakit to nangyari? Bakit sa babaeng mahal ko? Hindi yan totoo, Raveno! Ang bibig ko! Nahinto ka ng ibon! Nawala ang ilong ko at tenga ko! Ang ulo ko! Ulo na ng ibon! Hindi! Hindi!
Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo